Wala pong ganoon dahil ako po ay nakapag-reason na. Matagal na po kasi akong nagtitinti. Taon-taon na lamang po na sinasabihan ako na huwag punahin yung mga ilang mambabatas, mga ilang senador, kongresista. Oo, sa tamang panahon at palapit na yon, ibubunyag din po namin yon. Yung mukhang, at kaya sabi ko nga, hindi lang palalim pero palawak na koneksyon ng Pogo problem natin. Maiko-connecta yata namin sa isang nakaraang napakalaking investigasyon ng Senado nung nakaraang mga kongreso. Konektado dito rin sa Pogo. Hindi pa rin at nabahala ako nung hearing para sa kanya, kaya hiniling sa NBI na hanapin siya, nasaan na ba siya, siya ba ay buhay pa or patay na. And ang initial feedback ay in fact nauna pa galing sa inyong mga kasamahan sa media dahil pinuntahan yung address na nakalagay doon sa NBI clearance ng isa pang Alice Leal Guo. Apparently, hindi siya nakatira doon. Ibang pamilya, ibang apelyido ang nakatira doon, pinauupahan yung tirahan na iyon, minsan pang naging parlor. So, kumbaga, hindi mas naklaro yung misteryo, nadagdagan pa. Hindi na nga totoo yung ipinakilalang identity ni Mayor Alice Guo sa atin. So, ngayon, naitatanong natin, sino naman itong isang Alice Leal Guo? So, dagdag na misteryo lang, hindi pa lalong kumlaro. Wala pang ganon, pero talagang nakakabahala dahil malala na nga yung identity theft. Ayaw po natin na nalalagay sa panganib or worse ang buhay pa ng isa nating kababayan na mukhang ninakawan ng identity ni Mayor Alice Guo. Tututukan po talaga namin ito at commitment po ng NBI nung nakaraang hearing, sa susunod na pagdinig ay iuulat nila ano ang nalaman nila tungkol dito sa isang Alice Leal Guo. At tama po kayo, identity theft, hindi lamang sa kaso nitong isa pang Alice Guo, pero doon na nga po sa kina Miss Merly at yung tatlo pang Pilipina na mukhang basta-basta na lang inilagay ang mga pangalan at peking BIR 10 number ni Miss Merly dun sa incorporation papers ng Pogo Hub sa Bamban. Ang nakafocus pa lang kami ngayon sa personahe ni Huang Ziyang dahil mukhang may connection siya pareho sa Pogo Hub sa Bamban at Pogo Hub sa Porac. So, hindi pa namin siya naikakabit sa iba pang mga illegal or criminal activities. Pero sa susunod na hearing ay pwede naming itanong at i-place on record kung pati yung Pogo Hub na inocular din namin, ni-raid muna, tapos inocular din namin sa Pasay kung meron din siyang connection doon. So far, si Dennis Cunanan yung lumalabas na meron kaming mga documentary evidence ng connection at nagkonekta sa mga Pogo Hubs sa Bamban at saka sa Porac. Kapag hindi lamang yung abogado niya, kundi siya mismo ay humarap na sa susunod naming pagdinig, ay pwede pa naming itanong kung may iba pang nasa level niya or mas mataas pa sa kanya na mga Pilipinong opisyal o dating opisyal na kasabwat dito. It's possible at aming ding i-establish yun dahil kung si Sheila Guo, si CMN Guo, saka si Wesley Guo ay pare-pareho ring anak nung dalawang magulang ni Mayor Alice Guo o ni Guo Huaping na parehong Chino. And in fact, some of them were mentioned dun sa application ni Lin Wenye sa kanyang application para sa Special Investment Resident Visa. Then it would follow na hindi rin sila mga Pilipinong mamamayan kundi mga Chino. So i-follow up po namin yun sa susunod na hearing. Sa mga supporters po, nagpapasalamat po ako sa tiwala nila at huwag po silang mag-alala dahil hindi porket ako ay nag-resign, ang ibig sabihin nun ay hindi ko nang suportahan si Pangulo. Kapag resign ko po ay mas tatapangan ko pa po ang pakikipaglaban para po sa ordinaryong Pilipino. Kung ano po simukauso ng panahon ng kampanya ay ganun po ang... Yun yung aming itatanong sa mga government departments and agencies natin na may kinalaman dito sa tamang dapat na pagproseso at paghahawak
ng Filipino citizenship. Well, pag dinedma na naman niya ulit, hindi lang yung imbitasyon, kundi yung subpoena na ng komite. And I already warned the mayor about this. I already warned Guo Huaping about this. I will cite her in contempt. At alam niya, tulad ng karanasan ng ibang mga uncooperative resource person sa mga komite sa Senado, ang practical implication ng pag-cite in contempt ay pag-detain sa Senate premises. So kung ayaw niyang mangyari iyon, gusto niyang iwasan iyon, simpleng i-honor niya yung subpoena ng komite at magpakita sa susunod na hearing. Yun na nga sinasabing wala na daw sa Pilipinas yung dalawang magulang ayon sa records ng Bureau of Immigration, pero at least yung tatlong kapatid ay probably or possibly man lang andito pa sa Pilipinas. Sinama na rin sila sa subpoena ng komite nung nakaraang hearing. So, mas mabuting magpakita din sila sa susunod na pagdinig. Lalo na't yung isa din, at least isa din sa kanila, if I remember correctly, ayon sa PSA, ay irregularly din obtained ang birth certificate and therefore could also be subject to cancellation of birth certificate on the part of the Office of the Solicitor General. Actually, sa mahabang listahan ng mga hindi nagpaunlak sa imbitasyon kaya't sinabina ng komite, kasama na po yung mga officers ng Clarkson Valley Pogo Hub. So, the warning to Mayor Alice Guo and her family members extends also to them na magpakita na sila, paunlakan na nila yung subpoena ng komite. Former Senator Your call has been forwarded to an automatic voice message system. At the tone, please record your message on the accomplishments as well as the plight of Manila's law enforcers. Zian Ambrosio is on the phone to give us details. Zian?